Sa mundo, may mga likido na mas mahal pa sa ginto, mas bihira pa sa diamante, at mas mapanganib kaysa sa kamatayan. Isa sa mga ito ay galing sa isang maliit, ngunit nakamamatay na nilalang, ang lason ng alakdan, isang patak na maaaring pumatay. Pero sa likod nito, maaaring nakatago ang lunas ng hinaharap. Ang alakdan, isang sinaunang nilalang na nabuhay pa noong panahon ng mga dinosaur. Isa sa pinakakilalang species, ang Deathstalker Scorpion. Kilalang-kilala ito dahil sa matinding kamandag, mabilis na pag-atake at halos hindi nakikitang galaw. Ngunit ang lason nito ay hindi lang para pumatay. Ang presyo ng scorpion venom ay maaaring umabot sa 10,000 hanggang 39,000 dolyar kada litro. Pero bakit? Una, napakaliit na produksyon. Ang isang alakdan ay kayang maglabas lamang ng 2 milligrams ng venom kada extraction. Ibig sabihin, kailangan ng libu-libong alakdan para makabuo ng kahit maliit na dami. Pangalawa, delikadong proseso. Ang pagkuha ng venom ay tinatawag na milking. Ginagamitan ito ng mild electric stimulation. Pinipiga ang buntot at kinokolekta ang patak. Isang maling galak. Pwedeng ikamatay ng handler. Pangatlo, matagal at mabagal. Hindi pwedeng araw-araw kunan ng venom ang isang alakdan. Kailangan nitong mag-recover. Inaabot ng linggo bago muling makakuha. Ang scorpion venom ay binubuo ng peptides, proteins, at neurotoxins. Ang mga ito ay may kakayahang kontrolin ng nerve signals at targetin ng specific na cells. At dito nagsisimula ang himala. Sa cancer research, ang chlorotoxin mula sa venom ay pinag-aaralan. May kakayahan itong dumikit sa cancer cells at i-highlight ang tumor. Tumutulong ito sa mas precise na operasyon. Sa arthritis naman, ang venom compounds ay nakakapigil ng inflammation at nakakatulong sa chronic pain. Panghuli sa neurological disorders tulad ng epilepsy at Parkinson's, ang lason na dati ay nakamamatay, ngayon ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Ang paggamit ng venom ay nagsimula sa mga research labs sa United States, China, Iran at Israel. Sa mga bansang ito, pinag-aaralan ng venom, ginagawang pharmaceutical compounds at sinusubukan bilang future medicine. Hindi lahat ng venom ay gamot. Marami sa kanila ay nakamamatay. Hindi pa aprobado bilang treatment at nasa experimental stage pa lamang. Hindi ito simpleng gamot na mabibili sa butika. Sa kabila ng panganib, patuloy ang research. Dahil sa bawat patak ng lason, may posibilidad ng lunas sa kanser, pag-asa sa may sakit at bagong teknolohiya sa medisina. Ang isang nilalang na kinatatakutan, maaaring maging susi sa kaligtasan. Isang patak ng lason na maaaring pumatay o magligtas. Depende kung paano ito gagamitin. Hindi lahat ng lason ay kamatayan. Minsan, ito ang simula ng buhay. Sa likod ng milyong dolyar na industriya ng scorpion venom, may isang mundong hindi mo makikita sa siyensya. Isang mundong walang regulasyon, walang awa, at walang kasiguraduhan kung mabubuhay ka o hindi. Ito ang mundo ng black market ng scorpion venom. Habang ang legal na produksyon ng venom ay ginagawa sa mga laboratorio sa United States at China, may ibang grupo na mas piniling daan, mas mabilis, mas mura, mas mapanganib. Sa mga liblib na lugar sa Iran at Pakistan, may mga taong tinatawag na venom hunters. Sa ilalim ng buwan, lumabas ang mga manggangaso, bitbit ang UV light, garapon, at minsan, walang proteksyon. Target nila ang mga species tulad ng Deathstalker Scorpion. Isang maling galaw, isang tusok lang, at maaaring hindi ka na makauwi. Ang 1 litro ng venom ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar, pero ang isang mangangaso, kumikita lang ng maliit na bahagi nito. Minsan, $50–100 o mas mababa pa, kapalit ng buhay, kalusugan at seguridad. Sa industriya na ito, ang tunay na mahal ay hindi ang venom, kundi ang buhay ng mga kumukuha nito. Sa black market, hindi lahat ay totoo. May mga nagbebenta ng fake venom, diluted samples o chemical na walang silbi. Ang problema, hindi ito madaling ma-detect at sa maling kamay pwede itong magdulot ng
maling eksperimento o mapanganib na resulta. Ang bentahan ay hindi lang sa disyerto. Ito ay online, sa dark web, sa underground connections. Ang mga buyer ay mula sa iba't ibang bansa, Germany, Japan, South Korea. Ang iba ay legit researchers. Ang iba, hindi mo alam kung ano ang plano. Maraming bansa ang may batas laban dito. Pero mahirap itong kontrolin dahil maliit ang produkto, madaling itago at mataas ang demand. At habang may demand, hindi mawawala ang supply. Sa likod ng bawat patak ng venom, may kwento ng panganib, kahirapan at desperasyon. Hindi lahat ng venom ay galing sa malinis na laboratorio. Ang iba ay galing sa dugo at pawis ng mga taong walang choice. Ang lason na maaring magligtas ng buhay ay galing din sa isang mundong kayang kumitil nito. Sa huli, ang tanong ay hindi kung gaano ito kamahal, kundi ano ang tunay na kapalit nito. Sa loob ng isang laboratorio, may mga eksperimento na kayang magligtas ng buhay. Pero minsan, ang mga eksperimento na ito ay sinusubok muna di sa tao. Isang patak ng lason, isang desisyon, isang panganib. Ito ang kwento ng mga taong sumubok sa kapangyarihan ng scorpion venom. Bago maging gamot ang anumang substance, dadaan ito sa matinding pagsusuri. Kasama na dito ang animal testing, clinical trials at human volunteers. Sa mga research centers sa United States at Israel, sinimulan ng pag-aaral sa compounds mula sa scorpion venom. Isa sa mga pinaka-pinagtuunan ng pansin, chlorotoxin, isang peptide na nagmula sa Deathstalker scorpion. Hindi lahat ng tao ay basta papayag, pero may mga pasyente na wala ng ibang pagpipilian. Mga taong may brain tumors, malalang cancer, at iba pang kritikal na kondisyon. Sila ang nagiging volunteers, hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan nila. Ang chlorotoxin ay hindi basta pumapatay ng cells. Sa halip, ito ay dumidikit sa cancer cells, tinutulungan ang mga doktor na makita ang tumor at ginagamit sa experimental imaging techniques. Sa ilang trials, ginagamit ito kasama ng fluorescent markers para makita ng surgeon ang cancer sa loob ng katawan. Hindi ito simpleng proseso. May mga posibleng epekto, allergic reactions, nerve interference at iba pang komplikasyon. At dahil experimental pa ito, walang garantiya. Sa bawat injection may isang tanong, gagaling ba o lalala? Ang mga ganitong eksperimento ay ginagawa lamang sa controlled environments sa mga bansang tulad ng United States, Israel at Germany. Sa ilalim ng mahigpit na regulasyon, ethical review boards at medical supervision, may ilang pasyente na nakakita ng pag-asa. Hindi man ito kumpletong lunas pero nakatulong ito sa mas malinaw na operasyon, mas maagang detection at mas maayos na treatment planning. Hindi pa ito miracle cure. Ang scorpion venom ay nasa proseso pa lamang ng pag-aaral at ang mga taong sumubok nito ay bahagi ng mas malaking layunin, ang hanapin ang lunas sa mga sakit. Minsan, ang pag-asa ay dumarating sa pinaka hindi inaasahang paraan. Isang lason na ginawang sandata laban sa sakit at mga taong handang sumugal para sa posibilidad ng bukas. Hindi lahat ng bayani ay may sandata. Ang iba may tapang lang sumubok. Sa loob ng isang patak ng lason, may dalawang posibilidad, kamatayan o kaligtasan. Pero sa mundo ng siyensya, hindi sapat ang pag-asa, kailangan ng ebidensya. Ang tanong, totoo bang lunas ang scorpion venom o isa lang itong alamat na binalutan ng siyensya? Sa unang tingin imposible, paano magiging gamot ang isang bagay na kayang pumatay? Ngunit sa kasaysayan ng medisina, maraming lason ang naging lunas. Ang scorpion venom, lalo na mula sa Deathstalker scorpion, ay naglalaman ng mga compound na kayang makialam sa nervous system. At dito nagsimula ang interes ng mga siyentipiko. Ang lason ay hindi lang sandata, ito rin ay susi, isang paradox ng kalikasan, kayang pumatay at magpagaling. Ang mga venoms mula sa ahas, alakdan, gagamba ay binubuo ng proteins na tinatawag na toxins at peptides. Ang proseso, extraction ng venom, isolation ng compound, modification sa lab, testing sa cells. Sa bansang tulad ng United States, Germany, Israel, ginagawa ang advanced research. Venom compounds are being studied for
cancer-targeting pain control, neurological diseases, blood pressure regulation. Hindi ito instant cure. Maraming toxins ay toxic pa rin, kailangan ng modification at clinical trials. Sa hinaharap, posibleng personalized venom-based medicine, targeted cancer therapy, neural repair drugs. Ang lason ay hindi kaaway ng tao. Ito ay bahagi ng kalikasan na kailangan lang nating maintindihan. May mga discovery sa siyensya na hindi dapat makita, hindi dahil delikado, kundi dahil hindi pa handa ang mundo. Isang classified research mula sa lab sa United States at Israel ang tungkol sa venom peptide synthesis, lalo na mula sa Deathstalker scorpion. Ngunit bigla itong na-archive. Walang explanation, walang continuation. Sa trials, may isang compound na hindi lang nagtatarget ng cancer cells kundi nakakaapekto rin sa brain signaling. Ang problema, hindi nila alam kung paano ito i-control. May isang theory, venom can be programmed. Kung tama ang molecular structure manipulation, maaring targeted healing, neural enhancement, cellular regeneration, pero kapalit nito ay unknown biological risk. At doon nagsimula ang katahimikan. Dahil minsan, ang pinakamagandang discovery ay ang hindi na itinutuloy. Hindi lahat ng venom ay nanggagaling sa kalikasan. May mga taong gumagawa nito, mga collectors ng venom mula sa deserts ng Egypt at Saudi Arabia. Night extraction, UV hunting, extreme risk. Mga researchers sa Germany at Japan na nagtatrabaho sa bioengineering venom proteins. May rumor, may private buyers sa underground biotech market. Hindi raw ito illegal drugs, kundi experimental medicine, classified research, military-grade biostudies. Ang lason ay hindi lang science. Ito ay industriya. At sa bawat industriya, may mga taong hindi mo nakikita sa dulo ng lahat ng eksperimento. May isang katotohanan, hindi kontrolado ng tao ang lahat. Ang mga nilalang tulad ng Deathstalker scorpion ay bahagi ng ecosystem. Hindi sila ginawa para sa gamot pero naging susi sila dito. Ang venom research ay nagturo ng patience, precision, limits of control. Hindi lahat ng bagay ay dapat minadali. Kapag ang kalikasan ay ginamit ng tao, sino ang may hawak ng kapangyarihan? Ang siyensya o ang kalikasan? Ang lason ay hindi kaaway, hindi rin kaibigan. Ito ay paalala na ang buhay ay laging may hangganan ng ating pagkaunawa. Sa pagitan ng lason at lunas, ang pinakamahalagang gamot ay kaalaman.